Patuloy na minomonitor ng pamahalaan ang sitwasyon ng bulkang Mayon sa Albay kasunod ng muli nitong pag-aalboroto. Pinapayuhan din ng mga residente na magdoble ingat dahil sa posibleng ashfall sa ilang lugar. Nakatutok si Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Muling nagbuga ng makapal na ash plume ang lava collapse pyroclastic density current na naitala sa bahagi ng Miisig Gali ng bulkang Mayon sa Albay kaninang alas 11:22 ng umaga. Ayon sa PHIVOLCS, bunsod ito ng patuloy na pagdaloy ng lava sa bulkan na nagiging sanhi ng pagguho at pagbuo ng PDC. Patay sa PHIVOLCS Mayon Volcano Observatory, mas maliit ang naturang ash plume kumpara sa naitala noong May 2. Mas maliit po ito kesa nung nangyari noong May 2. So, nagkaroon po tayo ng around 3 kilometers po na run out dito sa Miisi. So, kung susukatin po mula sa crater, at nag-form po ito ng ash plume na umabot din po sa 4,000 meters o 4 kilometers po from mean sea level. Dahil naman sa mahinang ihip ng hangin sa itaas ng bulkan, posibleng makaranas ng ashfall ang ilang bahagi ng Legazpi City at Santo Domingo. Kaya naman ang pamahalaan patuloy na minomonitor ang sitwasyon upang agad na maabisuhan ng mga residente sakaling lumala ang aktibidad ng bulkan. Ang Daraga MDRRMO nga agad na nakipag-ugnayan sa mga barangay na sakop ng Mayon Unit upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente rito. Mahigpit na pinapatupad ang pagbabawal sa pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. As of now, negative ang LGU Daraga for ashfall as per report ng aming monitoring team. So, continuous ang coordination with the barangay DRM committees headed by their punong barangays para sa alertness ng kanilang residents doon sa Mayon Unit. Muli namang pinaalalahanan ng PHIVOLCS sa publiko na manatiling handa sa posibleng panganib na dulot ng patuloy na pagdaloy ng lava at pagbuo ng pyroclastic density current o PDC. Sa ngayon, nananatiling mahigpit ang pagbabantay ng mga otoridad kasabay ng panawagan ng lahat na manatiling alerto at sumunod sa mga inilalabas na abiso. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.